Pagdating niya doon ay agad niyang kinita ang kanyang mga kasamahan pero sinabi din niya na meron siyang gagawin kaya naghiwalay na din agad sila. Habang naglalakad ay inisip ng ating bida na napakadami ng fire key na meron sa Eternal Flame Corp at pag kinain niya na lang ito basta-basta ay malaki ang tsansa na mapahamak ang kanyang katawan. Ang kailangan niyang gawin ay hanapin ang drug na kakainin niya kasabay nito para kayanin ito ng kanyang katawan. Pagdating niya sa isang lugar ay sinalubong siya ng isang babae at sinabi nito kay Chon na malapit nang dumating doon ang kanyang amo. Ang taong magbibigay sa kanya ng sinasabi niyang drug ay ang poisonous phoenix na si Dang Hai na galing sa sikat na tangklan. Sobrang sikat at nirerespeto ng madami ang mga tao na merong dragon at phoenix sa kanilang mga pangalan. At sa mundo ng martial arts ay meron lamang 5 dragon at 3 phoenix. Inisip ng ating bida na kahit sa dati niyang buhay ay hindi siya nagkaroon ng tsansa na makausap ang kahit na sino sa mga ito. Dahil doon ay nakatulala lang ito sa harap ng babae at kitang-kita na nanlaki ang kanyang mga mata. Inasar naman agad siya ng babae at sinabi nito na sa pagkakaalala niya ay hindi napupusok ang mga taga Mount Hua pero nagkakamali daw pala siya doon. Bigla namang natauhan si Chon dahil sa sinabi sa kanya ni Dang kaya lalo itong hindi nakapagsalita. Lalo naman siyang tinukso nito dahil umupo ito sa kanyang harapan sa nakakaakit na paraan at sinabing pare-parehas daw talaga ang mga lalaki kahit saang sekpa sila galing. Dinagdag pa nito na kung hindi ito magsasalita at titingin lang ng isang parang maamong aso ay hindi niya ito papaalisin sa kanyang lugar. Bigla na lang naisip ni Chon na grabe pala ang ugali ng babaeng iyon at hindi bagay sa kanya ang tanyag na pangalang Phoenix. Dahil hindi talaga nagsalita si Chon ay tumayo na ang babae sa kanyang kinauupuan at sinabing aalis na siya doon. Bigla itong napatigil dahil nagsalita na din sa wakas ang ating bida at sinabi kay Dang na hindi siya pumunta doon para lang makita ang babae. Ang tunay na rason ng kanyang pagbisita ay para hamanin si Dang Hai sa isang kompetisyon na merong pusta. Naglabas naman ng masamang ora ang babae at tinanong nito si Chon kung ano ang kanyang naiisip. Nilapag ng ating bida ang kanyang espada sa kanilang harapan at sinabi na iyon ang kanyang ipupusta pag siya ang natalo. Tinignan ito ng mabuti ni Dang at nakita niya na maganda ang klase ng espadang iyon pero hindi daw ito sapat kung kasal ang hihingin niyang kapalit. Nairita naman si Dang nung sinabi sa kanya ng ating bida na hindi siya katulad ng ibang lalaki at wala siyang interes sa kanya. Ang gusto daw niyang kapalit kung siya ang mananalo ay ang frostbite poison na ang poisonous phoenix lang ang may kayang gumawa. Nagtaka naman doon ang babae at tinanong kay Chon kung ano ang kailangan ng isang Daisy Polo ng Mount Hua sect sa isang lason. Pabirong sinabi sa kanya ng ating bida na kung gusto talaga niyang malaman ang kanyang rason ay kailangan nitong manalo sa kanilang kompetisyon. Hindi naman natuwa doon ang Phoenix at binalaan si Chon na wag itong basta-bastang magbibiro dahil hindi naman sila ganun ka-close. Nung nakita ng babae na naintindihan naman ni Chon ang kanyang ibig sabihin ay masaya nitong sinabi sa kanya na pumapayag na ito sa kanilang pastahan. Sasabihin pa lang sana ng ating bida kung saan at kailan ito ay bigla na lang siyang inatake ni Dang gamit ang poison butterfly. Pinuri siya ng babae dahil hindi daw nito inaakala na maiiwasan niya ang kanyang butterfly soul chaser. Si Chon naman ang nangasar sa babae at tinanong nito kung iyon na ba ang lahat ng kanyang makakaya. Bigla nitong sinira ang lamesa sa kanilang harapan at sinabi sa ating bida na kung makakaligtas ito sa kanyang gagawin ay ibibigay na nito sa kanya ang lason. Pagkatapos noon ay bigla niyang inatake papunta kay Chon ang maliliit na bahagi ng sirang lamesa. Pumorma lang saglit ang ating bida at makikita natin na madali lang nitong nasalag ang mga papunta sa kanya. Akala nito ay tapos na ang lahat pero bigla na lang nagsalita ang babae at sinabi na katapusan na ito ng ating bida. Ginawa lang pala niya ang lahat ng iyon para malito si Chon at hindi nito mapansin ang poison butterfly na lumilipad sa kanyang taas. Mabilis itong bumaba para atakihin ang ating bida pero napansin pala nito ang ginawa ng babae kaya madali lang nitong nahiwa ang butterfly kahit hindi siya nakatingin. Bigla na lang pumasok sa kanilang kwarto ang mga gwardya ng poisonous phoenix at tinanong kay Chon kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Bago pa sila makalapit ay nagulat ang mga ito dahil pinigilan sila ng kanilang amo at tinanong sa ating bida kung ano ang kanyang pangalan. Pagkasabi ni Chon ng kanyang buong pangalan ay bigla na lang itong umalis at sinabi sa kanyang mga gwardya na wag nilang gagalawin ang ating bida. Pagkabalik nito ay dala na niya ang nagpag-usapan nilang pusta at inabot na ito kay Chon.
Mabilis itong kinuha ng ating bida at sinabi sa babae na hindi niya ikinagagalak na makilala ang Poisonous Phoenix at hindi na daw sana sila magkita pa ulit. Bago makaalis si Chon ay tinanong sa kanya ng babae kung alam ba niya kung ano ang nakakatakot sa Tangklan. Sinabi nito na hindi niya ito gustong malaman pero sinabi pa rin sa kanya ni Dang na sila daw ang pinakamakamandag na clan sa buong martial world. Hindi daw niya makakalimutan ang pagkikita nilang dalawa at balang araw ay makakabawi din ito sa kanya. Bigla namang nag-iba ang ugali ng ating bida at sinabi nito na mababait daw ang Tangklan ayon sa kanyang mga narinig at dahil nakuha na daw niya ang kanyang gusto ay aalis na siya doon at mabilis nang tumakbo paalis. Masama lang tumingin sa kanya ang Phoenix pero hindi na nito hinabol si Chon at pinabayaan na lang umalis. Makalipas ang ilang oras ay dumating na ang ating bida sa Zhongliang Mountain. Huminga ito ng malalim at pumikit para siguraduhin kung nandoon nga ang kanyang hinahanap. Nag-focus ito at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na niya ang kanyang hinahanap. Dahil doon ay nilabas na agad ng ating bida ang kanyang pana para subukang hulihin ang Eternal Flame Carp. Sinubukan itong atakihin ni Chon pero tumalon lang ito sa taas ng tubig para makaiwas. Akala ng ating bida ay pagkakataon na niya iyon para makuha ang isda pero bigla na lang siya nitong inataki. Nainis bigla si Chon kaya ginamit niya ang Violet Mist na Genesis at sinamahan pa niya ito ng second form na Fan of Raining Petals. Nung tinamaan nito ang isda ay nawalan na ito agad ng malay kaya nilagay na ito ni Chon sa lapag at tinapakan muna sandali. Mayabang nitong sinabi na kahit na mythical creature ang Eternal Flame Carp ay wala pa rin itong laban sa kanya. Naglaway naman bigla ang ating bida dahil inisip nito kung ano kaya ang lasa ng isang mythical creature na isda. Sinabi naman nito na hindi iyon ang oras para isipin ang mga ganang bagay kaya pinasok na nito ang kanyang kamay sa bunganga ng isda para kunin ang essence nito. Pagkakuha nito ay nagulat ang ating bida dahil bigla na lang naging itim ang kulay ng isda. Tinignan niya muna ito saglit pero bigla na ring tinapon sa gilid at sinabing hindi na daw ito mukhang masarap. Pumunta ang ating bida sa tuktok ng isang bundok para subukan ng kainin ang core ng Eternal Flame Carp. Nilagay na niya ito sa kanyang bunganga at binuksan na din niya sa kanyang tabi ang poison na galing sa Poisonous Phoenix. Pagkasubaw niya sa core ay nag-concentrate na ito ng sobra dahil agad na niyang naramdaman ang sobrang init at lamig. Ang ginagawa daw ng dalawang iyon ay nilalabanan ng isa't isa dahil pinapakalma ng frostbite poison ang fire key ng Eternal Flame Carp at inaalis naman ng core nito ang lason ng frostbite poison. Makalipas ang ilang sandali ay napahinga na lang ng maluwag si Chon dahil walang naging problema sa kanyang ginawa. Dahil doon ay hindi na siya tatablan ng kahit na anong lason at meron na din siyang resistance sa init at lamig. Lumusong ito sa kumukulong tubig at sinabi na hindi siya masyadong sigurado kung hindi ba talaga siya tatablan ng kahit na anong lason pero totoo nga ang kanyang resistance sa init at lamig. Kahit hindi siya gumagamit ng kahit na anong skill o kaya internal energy ay hindi man lang niya nararamdaman ang init ng tubig. Natawa na lang ito bigla dahil inisip niya na hindi na siya tinatablan ng kahit na anong lason at meron na rin siyang resistance sa init at lamig sa 18 taong gulang lamang. Na-excite ito lalo dahil sinabi niya na ang kailangan naman niyang kunin sunod ay ang Seven-Horned Serpent. Makalipas ang ilang oras pagkaalis ng ating bida sa Zhongliang Mountain ay makikita natin na merong mga tao na pumunta din doon. Nung makita ng kanilang leader na parang magulo sa lugar na iyon ay inutusan niya ang lahat ng kanyang mga kasama para hanapin agad ang isda. Agad naman itong tinawag ng kanyang kasamahan at sinabi na nakita na niya ang isda. Nung nakita nilang lahat na wala na itong buhay at wala na rin sa loob nito ang kanyang core ay nagtaka ang mga ito kung sino kaya ang kumuha noon. Wala na itong nagawa kundi ang sumigaw at sinabi sa langit na magbabayad ang kung sino man ang kumuha ng Eternal Flame Carp doon. Mabilis na lumipas ang ilang araw at dumating na din sa wakas ang ating bida sa Yunnan, Kunming. Habang naghahanap ng matutuluyan ay inisip ni Chon na makakatulog na din siya sa kama sa wakas. Nang makahanap na ito ng matutuluyan ay naalala ng ating bida na simula sa lugar na iyon ay hindi naaabot sa kanya ang impluwensya ng Golden Merchant Organization kaya kailangan niyang tipirin ang kanyang dalang pera. Pumasok na ito sa loob at sinabi na kung meron pa siyang oras pagkatapos niyang kunin ang core ng Seven-Horned Serpent ay pwede pa niyang daanan ang Dayangkang Sect. Bago ito umupo sa kanyang lamesa ay narinig niya ang mga tao sa paligid na pinag-uusapan ang pastahan nila ng Poisonous Phoenix.
Binanggit nila ang pangalan ng ating bida at sinabing galing daw ito sa Mount Huasek. Nakarating na din sa kanila ang balita ng pagtalo ni Chon sa napakaraming bandits at ang pagligtas nito sa kanilang mga preso. Napangiti lang ang ating bida nung sinabi ng mga tao na ibang klase daw si Ju Sochon at napakabait nitong martial artist. Pagkatapos nitong kumain at magpahinga ay dumiretso na agad ang ating bida sa Alaw Mountain para hanapin ang Seven-Horned Serpent. Kilala ang bundok na iyon sa pangalang Mountain of Death dahil sa marahas nitong lugar at sa napakaraming poisonous monsters na nandoon. Kahit ang mga master ng Tangklan na bihasa sa lason ay hindi kakayanin ang lugar na iyon kaya sinara ito para sa kapakanan ng lahat. Bigla naman munang lumipat ang ating storya sa isang grupo ng mga tao at sinabi ng kanilang leader na maiintindihan niya kung hindi sila sumama sa napakadelikadong misyon na iyon. Sabay-sabay namang sumigaw ang kanyang mga kasama at sinabi na hindi nila iiwan ang kanilang leader. Pagkatapos noon ay nagumpisa na silang pumasok sa Alaw Mountain at makikita natin na nahihirapan ang mga ito. Binalaan ng isang lalaki ang kanilang leader at sinabi nito na malapit na silang dumating sa poisonous insect zone. Pagkapasok ay meron agad na ramdamang masama ang kanilang pinuno at sinigaw nito sa kanyang mga kasama na kailangan nilang maghanda sa laban. Mabilis na nagsilabasan ang mga insekto at makikita natin na nakagat agad ang isa nilang kasamahan sa likod. Agad itong tinulungan ng kanilang leader at sinabi nito sa lahat na kahit meron silang pangtanggal ng lason ay hindi pa rin sila pwedeng maging kampante. Bumalik naman na sa ating bida ang storya at makikita natin na merong sumusubok kumagit sa kanya na isang makamandag na insekto. Habang may kagat-kagat na poisonous plant ay madali lang nitong Saturday ang insekto at sinabing nakakairita na ang mga ito. Pagtingin niya sa isang damo ay nakita nito ang napakarami pang insekto na nagtatago doon. Kinuha ni Chon ang kanyang espada at sa isang malakas na hampas ay napisat niya ang lahat ng mga nakatago sa damuhan. Maglalakad na sana ulit ito para maghanap pa ng mga makamandag na dahon pero meron itong narinig na sigaw galing sa hindi kalayuan. Nagtaka naman ang ating bida dahil alam niya na hindi pinupuntahan ng mga normal na tao ang lugar na iyon. Inisip niya na kailangan niya itong puntahan dahil baka ang Dark Heavens faction ang kanyang narinig. Ang sumigaw na iyon ay ang grupo kanina at makikita natin na nasa kapahamakan ngayon ang kanilang leader. Sinugod na siya ng monster at mabuti na lang ay nasalag niya ito ng walang hirap. Hindi iyon nagustuhan ng monster kaya bigla na lang itong nagalit at umatake ng sunod-sunod. Nakaiwas ang leader sa lahat ng ginawa ng monster at makikita natin na nakahanap ito ng pagkakataon para pugutin ang ulo ng kalaban. Napangiti ang lalaki dahil sa wakas ay natalo na niya ang pinakamalaking monster na nandoon sa kanilang lugar. Bigla namang sumigaw ang isa sa kanyang mga kasamahan at sinabi sa leader na umiwas ito ng mabilis. Nakakagalaw pa rin pala ang kalaban kahit wala na itong ulo at buti na lang ay nakaiwas agad ang leader dahil sa sigaw ng kanyang kasama. Tuloy-tuloy lang ito sa pag-atake at kahit na nasasalag ng leader ang lahat ay makikita natin na napapagod na ito. Nung hindi na talaga niya kaya ang kalaban ay pumikit na lang ito at sinabi sa kanyang mga kasama na umalis na sa lugar na iyon at iwan na siya. Napansin nito na buhay pa rin siya kaya unti-unti niyang dinilat ang kanyang mata. Nagsalita sa kanyang harapan ang ating bida at sinabing iyon pala ang Great Mantis na nababasa niya sa mga libro dati. Sinabi nito na kinakain ng babaeng mantis ang mga lalaki pagkatapos nilang magtalik. Hinahanap daw talaga ng mga babaeng iyon ang lalaki na mahina para madali nilang matanggal ang mga ulo nito. Nabasa ni Chon na pag pinuputol ang mga ulo ng mantis ay kaya nilang ibalik ito agad at mas lalo pa silang lumalakas dahil doon. Kaya, ang pinakamagandang paraan para labanan ang mga ito ay wasakin at hiwain ang kanilang katawan. Nung matalo na niya ang monster ay sinabi nito na akala daw niya ay babae ang narinig niyang nanghihingi ng tulong at dadating sana siya doon para iligtas ito ng parang isang superhero. Natigil ang kanyang joke nung nakita niya na marami pa palang maliliit na insekto ang nandoon kaya mabilis lang niya itong tinalo lahat. Bigla namang napansin ng leader ang style ng damit ni Chon at nalaman na galing ito sa Mount Huasek. Nung tinanong nito ang ating bida kung sino siya ay lumingon lang ito sa kanya at nakangiting sinabi ang buo niyang pangalan.
Nagpakilala din kay Chon ang lalaki at sinabi nito na siya ay si Dan Hasong na galing sa Dayangkang Sect. Nagulat naman doon ang ating bida dahil ang lalaking iyon pala ang 7th Young Master ng Dayangkang Sect. Nang hingi agad ng tawad si Chon sa lalaki dahil hindi niya ito nakilala agad pero sinabi lang sa kanya ni Dan na hindi na niya iyon kailangang isipin dahil siya naman ang nagligtas sa kanila. Nakiusap sa kanya ang leader na samahan sana niya ang mga ito hanggang makahanap sila ng ligtas na lugar at sinabi sa kanila ng ating bida na meron siyang nakita kuweba kanina na pwede nilang puntahan. Pagkadating doon ay nagpasalamat ulit sa kanya si Dan at sinabi nito na utang niya ang kanyang buhay kay Chon. Ngumiti lang doon ang ating bida at sinabi na ginawa lang naman niya ang sa tingin niya ay tama. Alam naman iyon ng kanyang mga sinagip pero yumuko pa rin ang mga ito sa harap ng ating bida at malakas na nagpasalamat sa kanya. Napansin naman ng leader na nasa journey ng pagiging isang saint si Chon kaya tinanong nito kung ano ang ginagawa niya sa delikadong lugar na iyon. Sinagot naman niya ito agad at sinabing pumunta siya sa Mountain of Death para magpalakas at sanayin lalo ang kanyang katawan sa lason. Nung nalaman ni Dan na hindi pa pala aalis doon ang ating bida ay nilunok na nito ang kanyang kahihiyan at nanghingi ulit ng pabor sa kanya. Kung pwede daw sana ay tulungan niya ang mga ito para hanapin at talunin ang mythical creature na Seven-Horned Serpent. Nagulat naman doon ang ating bida pero hindi muna ito nagsalita. Bago ito magpaliwanag, tinanong muna nito si Chon kung gaano niya kakilala ang leader na si Dan. Nung napansin nito na walang masabi ang ating bida ay sinabi sa kanya ni Dan na ayos lang iyon dahil kilala lang naman talaga siya bilang 7th Young Master ng Dayangkang Sect. Muli itong nagpakilala at sinabing siya ay si Dan Hasong, ang estudyante ng Dayangkang Sect leader at ang anak ng may-ari ng Milky Way Manor. Alam naman daw siguro ni Chon na ang Dayangkang Sect ay matatagpuan sa lugar ng Yunnan at malapit ito sa Tibet, Nanman, Guizhou, at Guangxi. Dahil sa gera na nangyayari doon sa ngayon ay nahihirapan ang Dayangkang Sect at nangangailangan ito ng pera. Dahil doon ay binigyan ng may-ari ng Milky Way Manor, ang tatay ni Dan, ng solusyon ang Dayangkang Sect leader kung paano nila malulutas ang kanilang problema. Sinabi ng tatay ni Dan na lulutasin nito ang problema ng Dayangkang Sect sa pera kung gagawin nitong estudyante ang kanyang anak. Sa madaling salita, binili ng Milky Way Manor ang proteksyon at ang martial arts ng Dayangkang Sect sa kanila. Tinanggap ito ng leader sa tatlong kondisyon. Ang una ay isang tao lang ang pwedeng maging estudyante ng sect leader. Ang pangalawa ay hindi pwedeng sabihin kahit na sa mga kapamilya ang matututunang martial arts, at ang pangatlo ay maging maingat sa kanilang nalalaman. Alam ng anim niyang nakakatandang kapatid ang mga kondisyong iyon at sinabi nito sa ating bida na parang naging maswerte lang daw siya dahil siya ang napili na maging estudyante ng kanilang sect leader. Kaya niya gustong hanapin at talunin ng Seven-Horned Serpent ay para mapatunayan sa kanyang mga senior brother na karapat-dapat siya. Yumuko ito para makiusap ulit kay Chon at sinabi lang sa kanya ng ating bida na tutulungan niya ang mga ito. Naghanda na ang lahat ng kanilang mga kasama at makikita natin na umalis na agad ang mga ito para hanapin ang mythical creature. Nung nakita ni Dan na kumakain ng poisonous plant ang ating bida ay nagtaka ito. Tinawag niya si Chon at tinanong kung bakit siya kumakan ng halaman na merong lason. Sinabi lang nito na ginagaya lang niya ang mga master sa poison dahil kusa daw silang kumakain ng lason para mapalakas ang kapasidad nila sa iba't ibang uri ng lason. Magtatanong pa sana sa kanya ang leader pero pinigil siya ng ating bida at sinabing meron siyang kakaibang nararamdaman sa lugar na iyon. Makalipas lang ang ilang sandali ay bigla nang nanginig ang buong paligid. Gumuho ang malaking bato sa kanilang harapan at doon na lumabas ang kanilang hinahanap na Seven-Horned Serpent. Bigla namang nanigas ang kanyang mga kasama dahil ngayon lang sila nakakita ng ganun kalaking monster. Sumigaw si Chon at sinabing hindi nila kailangang matakot at sundin lang nila ang napag-usapan nilang plano. Habang tumatakbo papalapit sa ahas ang ating bida ay inisip ni Dan na kakaiba talaga ito dahil ginagawa niyang bait ang kanyang sarili. Nang makadikit na ito sa gilid ng monster ay agad na niya itong hiniwa. Natuwa doon si Dan pero naramdaman ng ating bida na masyadong mababaw ang kanyang hiwa dahil sa tigas ng balat ng kanyang kalaban.